President Bongbong Marcos, napakaswerte niyo na po dahil mayroon po tayo isang Miss Mara Tamundong na nagsusulong sa isang programa po ng gobyerno. Sa kay Mamara, yung proyekto niya to, anong masasabi mo? Napakagandang project kasi hindi lang senior, hindi lang kabataan, kundi ikaw bilang mamamayan. Isipin mo may isang taong tumutulong. Grabe, yaman pala nito. Joke lang. So, Si Miss Faye po, naghahanap po siya ng volunteer na magkakandak po ng online registration. You willing nyo? So, before ba ano bang Public servant. public servant? Sa One of anong our SK Kagawad. SK Kagawad ka? Yeah. Active pa sa ngayon? Wala na, tapos na. Tapos ang term mo. lang. So, bilang kabataan, anong feeling mo na nakakatulong ka sa pag-encoding sa mga senior? Siyempre nakaka-satisfy kasi darating din naman tayo sa pagiging senior eh. And hindi naman din sa lahat ng pagkakataon makapagbigay tayo ng tulong sa mga tao kagaya ng mga senior citizen na hindi naman marunong gumamit ng gadgets, walang gadgets. Siyempre iba pa rin nakapagbigay ka ng tulong na kuwal sa sarili. So, bilang SK Kagawad, anong mga project nyo noon sa inyong barangay? Saan ka ba nga? Anong barangay ba? Mandaluyong. Mandaluyong. MJR. Sa loob o sa labas? Siyempre sa labas. Sa labas. Kasi, Hindi ako makakapag-serve pag nasa loob. Minsan po ay pinanganak. so bilang SK no, na anong mga programa mo na na-impose sa barangay? First, nagkanda kami ng moral upliftment kasi in this generation kasi marami ngayon yung parang mga suicidal, inaatake ng anxiety and depression. Siyempre, kailangan din natin alagaan yung mental health ng kabataan natin ngayon para kahit pa paano marunong sila mag-handle ng stress. Yun yung unang-una namin ginawa. And second, siyempre, sa education, hindi naman din dapat yung estudyante lang ang supportahan. Which is binigyan din namin ng mga portable na mga microphones and speaker yung mga teachers. Siyempre, napapagod din naman sila sa araw-araw na pagtuturo para kahit papano, maririnig sila kahit nasa malayo na sila. Narinig sila mga estudyante kung paano yung mga sinasabi nila, lessons, learnings, gano'n. Hindi lang dapat estudyante ang alagaan, hindi yung mga teachers din sa community. So sa kay Mamara, yung proyekto niya to, anong masasabi mo? Napakagandang project kasi hindi lang senior, hindi lang kabataan, kundi ikaw bilang mamamayan. Isipin mo may isang taong tumutulong sa pangkalahatan. And hindi naman lahat din capable na makapagbigay ng ganong tulong. Sa ating Pangulo, may mensahe ka? Pangulo. Alam mo naman siguro yung mga issue ngayon sa gobyerno natin. Anong masabi mo para sa Pangulo? Salamat sa pag-iintindi ng utang ng Pilipinas. Unti-unti na tayo nakakabangon, nababawasan na yung utang natin sa ibang bansa. Siguro hindi lahat na-appreciate yung ginagawa. Hindi rin naman kasi ganun kadali magpatakbo ng isang bansa. Isipin mo na lang, ang isang tatay nga sa isang buong pamilya nahihirapan. Ikaw pa kaya na isang buong bansa yung iniintindi mo. Siguro, imbis na patikusin natin yung ginagawa, bakit di na lang natin supportahan or tulungan para magkaroon ng pagbabago? Kasi nag-uumpisa sa sarili ang pagbabago. Hindi mo dapat iasa sa ibang tao. So, lalabas tayo sa Pinas, alam mo naman yung sigalot sa ating West Philippine Sea. So, anong masasabi mo doon? Payag ka ba na Siyempre ibigay hindi. na lang As a yung Filipino, hindi tayo papayag na magpapasakop na lang tayo. Kung ano yung sa atin, we should stand our ground. Hindi dapat tayo magpatalo. Lalong-lalo na kung sa atin naman yung mga bagay na ito. Siguro, kung hindi man maayos sa pag-uusap, kailangan na lang din natin tatagan ng mga sarili natin para ipaglaban ko sa atin. so, mensahe na lang sa ating mga seniors?
Wag po kayo mawala ng pag-asa dahil habang buhay, merong mga taong handang tumulong sa atin. Kagaya ni Miss Mara, na sa simpleng way na pagbaba niya sa bawat community, meron tayong mga senior citizen na na-appreciate yung ginagawa niyang pagtulong. Kahit pa paano yung presensya na nandyan, alam nilang may nagmamahal pa rin sa kanila. Ayan. Anong pangalan mo, ma'am? Jack. Salamat, Ma'am Jam. Ayan, ma'am, kamusta po? Kamusta po? Okay lang. Ayan. Masaya naman kasi nakakatulong sa mga taga Maynila at hindi lang sa mga taga Maynila. Syempre, since na national programs naman ito, hindi naman to local government. So, lumalibot na sa mga outside Manila. So, nakakatin ng mga Batangas, mga out of towns na lugar. So, yun. So, nakita ko naman kasi yung programa niya na talagang maganda. So, along the way, nagustuhan ko na yung ginagawa kasi syempre, masarap sa pakiramdam kapag nakakatulong ka sa mga tao. In our little way. Tuloy yan, sana tanong ko siya kung anong pakiramdam. Pero, Sobrang nasagot mo saya, na eh. sobrang saya. So, sa ano na lang, message mo na lang kay Ma'am Mara Tamundong. Nako, si Miss Mara, wish ko lang sa kanya, sana magkaroon pa siya ng magandang kalusugan para mas marami pa siyang maraming taong matulungan, lalong-lalo na sa mga senior citizen kasi syempre alam naman po natin na siya po ang nag-iisang lumalaban para maisulong tong programa ng gobyerno, no? So sana bigyan pa siya ng Panginoon natin na magandang kalusugan at dumami po ang isang katulad ng isang Mara Tamundong na katulad niya para makatulong din po sa mga taong nangangailangan. Salamat po. So, sa mga ano naman, mga bashers natin. Anong Sa mga bashers, siguro tignan po muna natin, no, yung programa kung ano po ba yung sinusulong ni Miss Mara. Kasi kung siya po ay isang ugaling politicians, so siguro gagawin lang po niya is bababa lang po siya ng dahil lang sa election. Pero dahil ilang taon niya na po itong ginagawa, ilang taon na po siyang tumutulong sa mga tao. Kasi si Mara is isang simpleng mamamayan, no? Na gusto lang na may pusong tunay na makamasa. Para lang yung talagang intention niya is makatulong talaga sa mga tao. Ayun. So, ikaw, ma'am, ano may gustong sabihin si ma'am? Si Ma'am Mara, napakatotoong tao niya. Isang mabuting mamamayan ng lungsod ng buong Maynila. At walang ibang hinangad kundi matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga senior natin. Si John. Ayan. So, sige, last question, ano? So kung ikaw kung nandito ngayong sarapan mo si Presidente Bongbong Marcos, anong masasabi mo sa kanya? Naku, President Bongbong Marcos, napakaswerte niyo na po dahil mayroon po tayo isang Miss Mara Tamundong na nagsusulong sa isang programa po ng gobyerno para at least maihatid po sa mga mamamayang Pilipino kung ano po yung tunay na programa na dapat napupunta sa mga tunay na citizen, no? Katulad ng mga pondo. So, syempre, para maiwasan na rin po natin yung mga sorry to say, yung mga nagiging corrupt, no? Para maiwasan na rin po natin. Ayun po. Sana ma-recognize po ng buong Pilipinas, hindi lang po sa lungsod ng Maynila, yung ginagawa po ni Miss Mara Tamundong. Yung pagtulong po sa mga tao, at ang maging isang pusong Pilipino. Ikaw, ma'am. Anong masabi mo sa ating presidente? Ating na presidente, sana po pagpatuloy po ninyo yung talagang adhitain ninyo na maiangat ang bansa natin, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na tao at sa mga nangangailangan. Nagpapasalamat din po kami, nagpapasalamat din po ako dahil naging kabilang po ako dito sa programa nyo para sa ating mga senior citizen na talagang malaking maitutulong nila para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So, wild question na lang sa pangkalahatan, ano? Isang pakahalatan.
pangkalahatan. Kalahatan na itong alam niyo naman siguro yung issue sa West Philippine Sea, muli na naman nagkagirian yung ating mga Coast Guard at ang China. So payag ka ba na ibigay na lang ang Of course not. West Philippine Sea? Of course not. Siyempre, Okay. 'di ba? Kung ano yung pagmamay-ari ng Pilipinas sa Pilipinas, dapat yung gobyerno natin talagang kumbaga kamay na bakal dapat ang gawin sa mga Chinese na citizen na 'yan dahil siyempre kumbaga yamang dagat po natin 'yan na kung saan nagkakaroon ng maraming trabaho yung mga Pilipino. Kasi syempre yung mga mangingisda natin dyan, kumukuha ng pangkabuhayan. At syempre, dyan sa dagat, for sure, kaya sila nag-aagawan dyan dahil merong dyan may oil sa ilalim niyan. So syempre, ikaw ulad ng Pilipinas yan. So pagkakayamanan natin yan na hindi dapat ang kinin ng ibang bansa. Ng China, kahit sino mang ibang bansa. Payag ka bang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Hindi. Bakit? Hindi ako payag. Kasi syempre, though kahit ang Mindanao is still part of the Philippines. So, magkakaiba lang tayo sa relihiyon. Pero ang Muslim is still Pilipino pa rin yan. Hindi dapat hinihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sige, salamat po. Okay. Salamat po. Ano pangalan nila, ma'am? April. April. Ano mo si May? Kamag-anak ko si May. Kala ko kapitbahay. Kaya salamat po.